Mga ka-cheese flix, ihanda na ang inyong tsaa at popcorn dahil may bagong mainit na chika na umiikot ngayon sa showbiz world. At ito ang tipong balita na wait lang, totoo ba ito? Ang marami, kamakailan lang ay napansin ng mga netizens ang isang Facebook livestream mula sa simbahan na Saint Peter the Apostle Parish. Sa livestream na iyon, binabasa ang mga marriage bans ng mga couples na planong magpakasal sa ilalim ng Catholic Church. Normal na gawain ito sa maraming parokya sa Pilipinas. Isang tradisyon kung saan inaanunsyo sa publiko ang mga magpapakasal. Kadalasan mga 3 hanggang 4 na buwan bago ang mismong kasal. Pero habang nagpapatuloy ang livestream, may isang pangalan ang biglang napansin ng mga netizens. At doon nagsimula ang ingay sa social media. Sa screen, lumabas ang pangalan ng groom bilang Ferdinand Vincent Peco, 44 na years old, anak ni na Lucio Elco at Susan Saipi. At ang bride naman ay Philbert Angeli Escalante Ranolo, 38 years old. Kung parang pamilyar ang pangalang iyon, tama ang kutob ninyo. Dahil si Philbert Angeli Ranolo ay walang iba kundi ang legal name ng kapuso actress na si Bea Alonso. At ang groom, siya raw ay si Ferdinand Vincent Peco, isang negosyante at executive na kilala rin sa business world. Agad namang nagliyab ang social media. Maraming netizens ang nagtatanong, ibig bang sabihin nito, malapit nang ikasal si Bea? Para sa mga Katoliko sa Pilipinas, ang marriage bans ay hindi basta chismis o rumor. Isa itong opisyal na proseso ng simbahan kung saan ipinapahayag sa komunidad ang planong pagpapakasal ng isang couple. Layunin nito na tiyakin na walang legal o moral na hadlang bago sila magpakasal. Kaya naman, nang makita ito ng publiko, natural lang na umusbong ang tanong, may lihim bang wedding na paparating? Ang mas nakakaintriga pa ayon sa anunsyo ng simbahan, nakasaad din na ang couple ay may iisang address sa isang upscale area sa Paco, Manila. Kaya lalo pang nagdulot ng curiosity sa fans at showbiz observers. Pero hanggang sa ngayon, nananatiling tahimik ang kampo ng aktres. Kung matatandaan, noong Agosto 2025 lang, kinumpirma ni Bea na sila nga ni Vincent Company. Sa isang interview, simple pero direkta ang sinabi niya. Obvious na raw na sila ay magkasama. Pero kahit kinumpirma niya ang relasyon, malinaw din ang isang bagay. Ayaw niyang gawing public spectacle ang kanyang love life. Ayon kay Bea, naiintindihan niya ang curiosity ng publiko. Pero para sa kanya, ang pinakamagagandang bagay daw ay yung mga pinipiling panatilihing pribado. At kung iisipin, may dahilan kung bakit ganito ang pananaw ng aktres ngayon. Hindi lingid sa publiko na dumaan si Bea sa ilang high-profile relationships sa nakaraan. Isa na sa pinaka-recent at pinag-usapan ay ang relasyon niya kay Dominic Roque. Matatandaan na noong mga nakaraang taon, halos lahat ay inaabangan ang kanilang love story. Madalas silang makita sa travel photos, sweet moments, at pati ang kanilang engagement ay naging malaking balita sa entertainment industry. Marami na rin ang nagsabi noon na parang sila na talaga ang magtatapos sa isa't isa. Pero tulad ng maraming love stories sa showbiz, hindi rin naging simple ang lahat. Dumating ang panahon na kumalat ang balitang naghiwalay ang dalawa. At bagamat hindi naging detalyado ang mga pahayag ng magkabilang kampo, naging malinaw na nagdesisyon silang tapusin ang kanilang relasyon. Para sa maraming fans, medyo shocking iyon. Dahil mula sa isang relasyon na parang papunta na sa kasalan, biglang naging tahimik ang lahat. At marahil doon, nagsimula ang pagbabago sa pananaw ni Bea pagdating sa kanyang personal na buhay. Sa mga sumunod na interviews,
Madalas niyang banggitin na marami siyang natutunan sa mga pinagdaanan niya. Kaya ngayon, mas pinipili niyang protektahan ang mga bagay na mahalaga sa kanya, lalo na ang kanyang relasyon. Noong Setyembre 2025 nga, nang kumalat ang mga chismis tungkol sa umano'y engagement nila ni Vincent, diretsahan niyang sinabi na parang inuunahan daw ng mga tao ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Wala raw siyang kailangang i-clarify noon at gusto lang niyang panatilihing pribado ang mga bagay-bagay. Dagdag pa niya, huwag daw umasa ang mga tao ng isang malaking grand reveal pagdating sa kanyang love life. Para kay Bea, sapat na raw na masaya siya. Kaya ngayon, sa gitna ng lumalabas na marriage bans na ito, lalong nagiging interesting ang sitwasyon. Dahil kung totoo man na nakapag-file na ng marriage bans ang couple, ibig sabihin ay may seryosong plano talaga sa hinaharap. Pero dahil wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa kanila mismo, nananatili itong isang malaking tanong para sa publiko. Is it really happening? May secret wedding plans na ba? O baka naman, isa lang itong pagkakataon kung saan pinipili ni Bea na gawin ang lahat ng tahimik, malayo sa ingay ng showbiz at social media? Kung may isang bagay na malinaw sa ngayon, ito ay ang katotohanang ibang-iba na ang approach ni Bea sa kanyang personal na buhay kumpara sa nakaraan. Mas private, mas low-key, mas kontrolado. At kung sakaling totoo nga na paparating na ang kasal, mukhang pinili niyang gawin ito sa paraang hindi kailangang gawing spectacle para sa publiko. Pero syempre mga kachisflix, hindi rin mawawala ang tanong ng marami. Ano kaya ang reaksyon ng mga dating nakakakilala sa kanyang love life? Lalo na ng mga fans na minsang kinilig sa kanyang mga nakaraang relasyon. At kung talagang papunta na sa altar si Bea Alonso, masasabi ba nating ito na ang quiet but real happy ending na matagal na niyang hinahanap? Sa ngayon, isang bagay lang ang sigurado. Habang tahimik pa rin ang kampo ni Bea at Vincent, patuloy na magbabantay ang mga netizens sa bawat clue, bawat update at bawat bagong detalye. Dahil sa mundo ng showbiz, minsan ang pinakamalalaking balita ay yung mga nangyayari ng tahimik. At kung sakaling isang araw ay bigla na lang tayong makakita ng wedding photos, baka doon na natin masasabing ang mga marriage bans na ito ay hindi lang chika, kundi teaser pala ng isang love story na malapit nang umabot sa altar. Subscribe para sa mga susunod na ulat at tsismis. Chisflix sana!